Naranasan mo na bang maging masyadong mabait sa isang tao, ngunit sa huli, tila nawawala ang respeto nila sa'yo? Nagbigay ka ng iyong oras, lakas at malasakit, pero sa halip na makatanggap ng pasasalamat, tila sinamantala lamang nila ang kabaitan na iyong ipinakita. Parang anuman ang gawin mo para sa kanila, hindi ito kailanman sapat. At sa huli, ikaw pa ang nakaramdam ng pagiging maliit, hindi pinapansin at tila ginagamit. Hayaan mong ikwento ko ito sa'yo. Ilang taon na ang nakalipas. May kaibigan ako, tawagin natin siyang Mia. Si Mia ay isang taong may pusong handang isantabi ang lahat para tumulong sa iba. Siya ang unang nagboboluntaryo sa mga aktibidad, ang unang nagpapahiram ng pera sa mga nangangailangan, at laging handang humingi ng paumanhin sa kabila ng hindi naman niya pagkakamali. Ngunit sa paglipas ng panahon, may nagbago. Nasanay na ang mga tao sa kanyang ugali na laging nagsasabi ng oo. Tinatawagan siya sa 10 oras ng gabi, hinihinga ng mga pabor ng walang alinlangan, at madalas siyang nagiging biktima ng hindi pagsukli at kahit konting paasang kabutihan na nagawa niya, hanggang sa dumating ang araw na sumabog si Mia. Napagtanto niya na siya ay naging parang doormat o sahig ng grupo, parang siya na lang ang palaging nag-aabot ng kamay, ngunit walang nakikita o nakakaalam sa kanyang mga pangangailangan. Siya ay pagod, punong-puno ng sama ng loob, at ang pinakamasakit sa lahat, pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Pamilyar ba ang karanasang ito? Hindi lamang ito tungkol kay Mia, ito ay kwento ng ating lahat na minsang nakaramdam na ang ating kabaitan ay nagiging kahinaan sa paningin ng iba. Bakit kaya ito nangyayari? At mas mahalaga, paano tayo magiging mabait nang hindi hinahayaang tapakan o abusuhin ng iba? Minsan, ang naisin nating makabawi at maging mabuti sa kapwa ay nagiging dahilan ng ating pagkapagod at pagkabigo. Kaya mahalaga na maunawaan ang balanse sa pagitan ng pagiging mabait at pagtayo para sa sarili. Dapat tayong maging mapanuri sa mga tao at sitwasyon sa paligid natin. Sa ating paglalakbay, dapat nating tuklasin kung paano mapanatili ang kabaitan na may kasamang respeto para sa sarili. Sa dulo ng usapan na ito, magkakaroon ka ng mas malinaw na ideya kung paano pagbalansehin ang kabaitan at katatagan, kung paano magbigay ng may hangganan, at kung paano ipahayag ang iyong mga pangangailangan sa isang konstruktibong paraan. Ipinapakita ng ating kwento na habang mahalaga ang pagiging mabait sa kapwa, mahalaga rin ang pagtutok sa sariling halaga at paglaban sa mga sitwasyon na maaring pagsawaan ng ating kabaitan. Hindi mo kailangang magbago. Ang kailangan lamang ay malaman kung paano maging tunay na mabait sa tamang paraan, sa mga tamang tao at sa tamang pagkakataon. Sa huli, ang kabaitan ay dapat na maging isang lakas, hindi kahinaan. Magsimula tayo dito at tuklasin ang daan patungo sa isang mas balansing at mas makabuluhang buhay. Ang doormat syndrome, ito ang katotohanan. Kapag masyado kang mabait, madalas itong makita bilang isang paanyaya upang samantalahin ka. Tinatawag ito ng mga psychologists na doormat syndrome. Ang pattern na ito ay nangyayari kapag palaging inuuna mo ang mga pangangailangan ng iba kaysa sa sarili mong kapakanan. Sa paglipas ng panahon, hindi ka na itinuturing bilang isa sa kanilang mga kapantay, kundi bilang isang kasangkapan na maaring gamitin ayon sa kanilang kagustuhan. Isipin mo ito, kung ikaw ay palaging nagpaparaya, umaayon sa mga kapwa mo, at nagbibigay ng iyong oras at lakas sa mga pangangailangan ng iba, bakit iisipin ng iba na may hangganan ang iyong kabaitan? Ang kabutihang loob na dati mong ipinapakita ay nagiging inaasahan ng mga tao sa iyong paligid na akala nila ito ay isang obligasyon, hindi isang kusang loob na kilos ng malasakit. Sa isang halimbawa, isipin mong nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Palagi kang nagpapalipas ng oras para tapusin ang mga takdang gawain, kumukuha ng karagdagang proyekto, at sumasalo sa mga pagkakamali o kakulangan ng ibang tao. Sa simula, iniisip mong ang mga ito ay magdadala sa iyo ng respeto o posibleng promosyon. Ngunit sa katagalan, ang resulta ay kabaligtaran. Lalong dumadami ang iyong trabaho, ngunit wala kang nakukuhang dagdag na sahod, promosyon, o kahit isang simpleng salamat mula sa mga kasamahan mo. Bakit ganito?
dahil natutunan nilang palagi kang handang sumang-ayon at hindi tumanggi. Ang tunay na problema ay hindi ang iyong pagiging mabait, kundi ang iyong kawalan ng hangganan. Kung ikaw ay walang itinatag na mga hangganan, ang mga tao sa iyong paligid ay patuloy na susubok sa iyo hanggang sa makita nila kung gaano katagal ka papapayag. Kung hindi mo tukuyin at ipaglaban ang iyong mga sarili na hangganan, hindi mo mabibigyang halaga ang iyong sariling ikabubuti. Huwag kalimutang ang tunay na kabaitan ay nagmumula sa paggalang sa sarili. Mahalaga ang iyong mga pangangailangan at nararapat mo rin itong bigyang pansin. Ang pag-aaral na mamuhay na may hangganan ay hindi lamang makakabuti sa iyong sarili, kundi makatutulong din sa iba, sapagkat ito ay nagiging batayan ng isang mas malusog at mas produktibong relasyon. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan, makakamit mo ang balanse at makapagbibigay pa rin ng kabutihan, ngunit sa paraang hindi ka na masasaktan o masasamantala. Ang stoic na diskarte, kabaitan na may katatagan, dito pumapasok ang stoicism. Isang pilosopiyang nagmula sa sinaunang Greece na nagbigay diin sa katatagan ng isip at tamang pag-uugali sa harap ng mga hamon ng buhay. Ang mga sinaunang stoic, gaya ni Seneca, Epictetus, at Marcus Aurelius, ay may mga pananaw tungkol sa kabaitan na malalim at makabuluhan. Sila ay naniniwala na ang kabaitan ay mahalaga, ngunit hindi ito dapat umiral sa kapinsalaan ng ating paggalang sa sarili. Para sa kanila, ang tunay na kabutihan ay hindi lamang nakatuon sa pagiging mabuti sa iba. Ito rin ay nakasalalay sa kakayahang maging mabuti at mapag-alaga sa ating sarili. Si Marcus Aurelius, ang stoic na emperador ng Roma, ay isang perpektong halimbawa ng pagkilos batay sa prinsipyong ito. Kilala siya sa kanyang hindi matitinag na pagkamapagbigay, habag at katarungan. Ngunit hindi niya hinayaang abusuhin siya ng iba. Isang mahalagang aral mula sa kanyang buhay ay ang pagkilala na ang kabaitan na walang hangganan ay hindi tunay na kabaitan. Na sa halip, ito ay maaaring maging anyo ng pagpapabaya sa sarili. Alam niya na ang pagiging mabuti sa iba ay dapat umayon sa ating sariling mga pangangailangan at mga limitasyon. Hindi ito dapat maging dahilan upang tayo ay masaktan o maapektuhan ng iba sa masamang paraan. Ngayon, paano natin maisasabuhay ang prinsipyong ito sa ating mga araw-araw na gawain? Upang maisabuhay ang stoic na diskarte, mahalaga na tayo ay maging mapanuri sa ating mga pagkilos at saloobin. Narito ang ilang mga hakbang upang maging kabaitan na may katatagan. Kilalanin ang sariling hangganan. Bago tayo magbigay ng tulong o suporta sa iba, dapat nating alamin ang ating sariling mga kakayanan at limitasyon. Mahalagang bigyan natin ng puwang ang ating sarili para sa sariling pangangalaga, sapagkat ang pakikipagsapalaran na maging mabuti sa iba habang pinapabayaan ang sarili ay hindi sustainable. Magtakda ng malinaw na mga hangganan. Sa pagkilos ng kabaitan, mahalagang magkaroon ng malinaw na mga hangganan upang maiwasan ang pagsasamantala sa ating kabutihan. Dapat tayong matutong sabihin ng hindi kung kinakailangan, at hindi tayo dapat magalit sa ating sarili dahil sa pagpili ng ating sariling kapakanan. Magsanay ng empatiya at paghahatid ng mabuting halimbawa. Ang kabaitan ay hindi lamang nagpapakita sa mga konkretong aksyon, kundi pati na rin sa ating mga saloobin. Subukan nating maunawaan ang pinagdadaanan ng iba at magbigay ng tulong sa paraang nakabuti rin sa ating sarili. Mag-reflect at mag-meditate. Isama sa araw-araw na gawain ang pagmumuni-muni at pagninilay. Ang mga nakasulat na turo ni Marcus Aurelius ay magandang basehan para sa pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagninilay, maaari tayong makahanap ng mga paraan upang maisabuhay ang kabaitan na may katatagan. Tanggapin ang hindi may iwasan. Sa buhay, hindi may iwasan ng mga hadlang at pagsubok. Bago tayong kumilos, dapat tayong magkaroon ng isang malinaw na pag-unawa na ang mga hindi magandang sitwasyon ay parte ng buhay. Ang pagharap sa mga ito na may katatagan at kabaitan ay isang pagsasanay para sa ating pagunlad. Sa sumatotal, ang stoic na diskarte ay nag-aanyaya sa atin na balansehin ang ating kabaitan para sa iba kasama ng paggalang at pagmamahal sa ating sarili. Ipinapakita nito na ang tunay na kabutihan
ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga aksyon, kundi pati na rin sa ating pag-unawa sa ating mga layunin at kakayanan. Sa ganitong paraan, maaari tayong maging hindi lamang mabuting tao, kundi mga individual na may katatagan na handang humarap sa mga hamon ng buhay ng may dignidad at tawa. Bakit tinutulak ng tao ang iyong hangganan? Isang bagay ang dapat mong tandaan. Susubukan at susubukan ng mga tao ang hangganan mo. Natural ito sa tao dahil bahagi ng ating likas na pagkatao ang pagtuklas at pagsubok sa mga limits ng iba. Maging kaibigan, katrabaho o kapamilya, susubukan nilang makita kung hanggang saan sila makakakuha ng walang kapalit. Ang ganitong pag-uugali ay hindi laging masama. Ito ay kadalasang bunga ng kanilang inaasahan o mga nakaraang karanasan. Ngunit ito ang mahalagang bagay na dapat isaisip. Kung hindi ikaw ang magtatakda ng limitasyon mo, ibang tao ang gagawa nito para sa iyo. At madalas, ang limitasyong iyon ay hindi magiging pabor sa iyo. Sa madaling salita, kung ikaw ay hindi magiging matatag sa iyong mga hangganan, maaari kang mapahamak o mapabayaan. Halimbawa, sa isang grupo ng magkakaibigan, laging may isang tao na nauuwi sa pagiging tagabayad ng pagkain, tagapahiram ng pera o laging nagpaparaya sa mga desisyon. Sa simula, maaaring walang masama sa pagiging mapagbigay, subalit kung ito ay palagian ng nagiging ugali, ang proseso ay nagiging hindi patas para sa kanya. Kung hindi siya magsasalita, ang grupo ay patuloy na kukuha. Hindi dahil masama sila, kundi dahil natutunan nilang ayos lang ito. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging sanhi ng sama ng loob at pagkapagod para sa taong lagi na lamang nagpaparaya. Kaya naman mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na personal na hangganan. Sa ganitong paraan, ang iba ay makakapag-adjust at matututong igalang ang iyong mga pagnanais at pangangailangan. Ang pagtutok sa sariling kapakanan ay hindi lamang makaakit ng respeto mula sa iba, kundi nagbibigay din ng mas malalim na pag-unawa sa sarili. Dagdag pa rito, ang pagpapahayag ng mga hangganan ay hindi nangangahulugan ng pagiging makasarili. Ito ay isang aksyon ng pagmamahal sa sarili at sa iba dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mas balanseng relasyon. Sa huli, ang pagiging malinaw sa iyong mga hangganan ay mahalaga hindi lamang sa iyong kapakanan, kundi pati sa mga relasyon mo sa ibang tao. Kung ikaw ay nagtatalaga ng iyong mga limitasyon, makikita mo na mas magiging masaya ang mga tao sa iyong paligid dahil hindi na nila kailangang manghula kung ano ang maaari o hindi. Tandaan, ang isang matibay na hangganan ay tanda ng respeto sa sarili at sa mga relasyon natin sa iba. Ang lakas ng balanseng kabaitan. Kaya paano mo maipapakita ang kabaitan nang hindi ka inaabuso? Simple lang, balanse. Mahalagang maunawaan na ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang ikaw ay dapat laging sumunod sa luho ng iba o hayaan ang sarili mong maubos. Ang tunay na kabaitan ay nag-uugat sa pagkakaroon ng tamang kaisipan at dedikasyon hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sariling kapakanan. Maging mabait, ngunit matatag. Ang pagkakaroon ng mga pisikal at emosyonal na hangganan ay mahalaga upang mapanatili ang iyong integridad. Magpakita ng habag, ngunit huwag hayaang manipulahin ka ng mga taong maaring magpanggap na nangangailangan ng tulong. Itaguyod ang iyong prinsipyo at hindi tanggapin ang mga bagay na labis o hindi makatarungan sa iyong sitwasyon. Magbigay, ngunit huwag magpakapagod. Sa tuwing may pagkakataon tayong tumulong, alalahanin na ang pagbibigay ay dapat na nagmumula sa puso at hindi dahil sa obligasyon. Mahalaga na maglaan ng oras at lakas para sa sarili upang mapanatili ang iyong kalusugan at kapakanan. Kapag naubos ka, wala ka nang magagawa para sa iba. Tumulong pero huwag kalimutan ang sariling pangangailangan. Mag-isip ng mga paraan kung paano mo maitutulong ang iba nang hindi nasasakripisyo ang iyong sariling kapakanan. Ang pagkilala sa iyong sariling pangangailangan ay hindi makasarili, kundi isang matalinong hakbang upang manatiling epektibo sa pagtulong sa iba. Matutong tumanggi ng may respeto. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo sa iba. Ang pagtanggi sa mga kahilingan na hindi ka komportable ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Huwag matakot na ipahayag ang iyong saloobin at ideya
sapagkat ito ang magpapatibay sa iyong kredibilidad. Tandaan, ang kabaitan ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Pero ang lakas na ito ay nagmumula sa pagkilala ng sariling halaga. Kung alam mo ang iyong halaga, mas madali mong mauunawaan kung ano ang nararapat sa iyo at kung paano mo maibabahagi ang iyong kabutihan nang hindi nalalabag ang iyong mga hangganan. Hindi ito nangangahulugang hindi ka magiging masaya sa pagtulong. Sa katunayan, ang tunay na kabaitan ay nagdadala ng kasiyahan sa puso at nagbibigay ng kasiyahan sa karamihan kapag ito ay isinasagawa ng may balanse. Sa huli, ang pagkakaroon ng balanseng kabaitan ay isang sining na nagpapaunlad sa ating sarili at nakakatulong sa iba sa isang positibong paraan. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, makakamit natin ang mas malalim na koneksyon sa mga tao sa paligid natin habang pinapangalagaan ang sarili. Ang kabaitan ay isang napakahalagang katangian na dapat taglayin ng bawat tao. Sa kabila ng magandang reputasyon nito, hindi lamang ito nangangahulugang pagsunod sa lahat ng kahilingan ng iba. Ang tunay na kabaitan ay dapat na may kasamang respeto sa sarili at katalinuhan. Minsan, ang pagninilay-nilay sa ating hangganan at kung ano ang maaari at hindi natin maibigay ay isang mahalagang aspeto para sa ating sariling kapakanan. Hindi kinakailangan na maging matigas o walang pakialam ang isang tao upang makamit ang respeto ng iba. Sa halip, ang kailangan ay maging malinaw sa iyong mga hangganan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tiwala sa iyong sarili at sa iyong mga desisyon, maaari mong ipakita ang iyong kabaitan nang hindi na de-depress o napapabayaan ng iyong sariling mga pangangailangan at prinsipyo. Gaya ng itinuro ng mga Stoic, ang tunay na kabaitan ay hindi simpleng pagiging sunod-sunuran. Mahalagang tandaan na ang pagiging mahabagin ay hindi nangangahulugan ng pagwawalang bahala sa sarili. Ang tunay na kabaitan ay ang pagkakaroon ng kakayahang makiramay sa iba habang nananatiling matibay sa sariling paninindigan. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging mas mabuting tao, hindi lamang para sa ating kapwa, kundi pati na rin sa ating sarili. Kaya sa susunod na may mga tao na susubok samantalahin ang iyong kabutihan, alalahanin na maaari kang maging mabait at matatag ng sabay. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagiging matatag ay hindi nag-uugnay sa isa't isa. Sa halip, sila ay nagtutulungan. Sa ganitong paraan, may papakita natin ang ating tunay na kakayahan bilang mga individual na may pagmamalasakit sa bawat isa. Maraming salamat sa iyong oras at paglaan sa panunood ng ating talakayan. Inaasahan ko ang iyong muling pagbalik sa susunod na pagkakataon at naway patuloy nating mahalin at igalang ang ating mga sarili habang hinahanap ang tamang balanse ng kabaitan at katatagan. Hanggang sa muli.